months na. Tis the season to be shopping and bazaar hopping for holiday gifts. Kung business-minded ka, this is the perfect time para kumita ka ng extra by selling your own products sa mga tiangge. Makakasama natin ngayong umaga ang organizers ng Global Pinoy Bazaar na sina John Michael Jose, advocate and volunteer of Yabang Pinoy Movement, and Joanna Dayan Gochua, co-owner and entrepreneur. Good morning and welcome to Rise and Shine. Good morning. Okay. Ayan, umpisahan na natin, partner. So, how do you become a participant in bazaars, trade fairs, and craft shows? Well, Paano kayo nag-start? actually, we started online. Online? On Facebook specifically. And then, yun po, from there, yung mga tao, yung mga organizers, different organizers, they contacted us and asked us if we want to join their bazaar. Kailan kayo nag-start ng ganitong We started about a year and a half ago, around March 2013. Okay. Nito lang. Oo, nito lang. 2013. At meron bang mga requirements kung halimbawa magiging participant ka ng tiangge o ng bazaar? Sa ngayon po, ang requirements, we have to have yung, of course, the permit sa BIR. Okay, permit sa BIR. BIR, and then kung registered yung company, so yung company registration din po. So, hindi mahirap? Hindi mahirap pa? Actually. And yung mga okay. Especially some organizers, they offer like Yabang Pinoy for the GPB or the Global Pinoy Bazaar. Nag-offer sila na po mag-aayos nung, especially pagka yung 3 day BIR permit for the bazaar. Partner, medyo nano lang ako, Yabang Pinoy. Why Yabang Pinoy? Yeah, so Why basically... not Humble Pinoy? Humble Pinoy. No? Yeah, so basically kasi Yabang Pinoy started in 2005 kung saan yung mga feeling namin yung mga Pilipino kasi gusto nilang makagraduate, gusto nilang pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. So gusto naming baguhin yung konotasyon ng yabang na yung alam yung mayabang na gusto mong ipagmalaki yung pagiging Pilipino mo. Proud to be Pinoy. Yes. Okay. Oo. So, yun yung ibig sabihin ng yabang dun sa Yabang Pinoy. Yung pagiging proud mo na ikaw ay Pilipino and at the same time, may ginagawa ka sa pagiging Pilipino mo. Showcasing Filipino products. Yes. And yun yung what the bazaar is all about. Showcasing Filipino products and all talents. Filipino And services. talents and services. Yes. Ayan. Okay, gusto ko rin malaman kung halimbawa kung magjo-join ako sa bazaar o kaya business, no? Magkanong kapital ang piniprepare nyo o yung puhunan ninyo? Well, for us, we started with 50,000. 50,000. What do you mean? Starting online or joining the bazaar? Starting online. Okay, starting And then online. for bazaars, yun po, depende din po kasi sa bazaars, we have, they range from 1,500 pataas. sometimes 8,000 or 1,500 sa iba po. And then from others, may 55,000 pero depende po depende yun sa location and the length. Yeah. Okay. Okay, partner, ikaw muna. Pag-usapan naman natin, anong benefits ang nakukuha ng isang online business person sa pagsali sa mga bazaars? Well, actually, kagandahan po na, aside from the direct sales that you get to talk to the clients or the customers and your target market po talaga. So, sobrang okay yung interaction nyo with them. So, you get firsthand yung feedback from them if they really like the products, ganyan. At the same time, lalawak din po yung Marketing. marketing niya and then the Yeah. network, which is very important when having a business. Gusto ko lang malaman din, ano ba difference ng tiangge sa bazaar? Iisa lang ba yun? Tagalog. Tagalog lang yung Ganun lang tiangge, yun. right? Tagalog yung tiangge. Oh, spelling. Kasi tiangge, bazaar, gano'n. Di pareho lang pala yun. Parehas lang siya. Bakit kayo sumasali sa tiangge or bazaar? Pwede naman sa mall kayo maglagay. Yan, yung susunod ko dapat na tanong. Paano yun? Ayan. Why not? Yeah, basically kasi yung iba kasi yung market ng bazaar, iba din yung market ng mall. Alam naman natin na ngayon, especially sa mga Pilipino, pag sinabi natin kasing mall, nandun na lahat, nandun na yung dining, nandun na yung department store, nandun na yung theater. So halo-halo na siya talaga. So sa bazaar, like for us, Yabang Pinoy, we have the Global Pinoy Bazaar wherein we showcase and filter those people who will join the bazaar. So kami mismo yung namimili o nagsiscreen ng mga merchants na i-include namin dun sa mismong
mismong event na yun. Yeah. And kunyari, if it's all shoes, pwede nyo gawin yon with bazaars. If it's all for ladies, pwede rin. Diba? Yes. It's all for babies, pwede rin. Yun ang kaibahan sa bazaar kesa sa mall. Kasi mall, diversified na, andun na lahat. Yes. At saka ang kagandahan kasi nito, karamihan sa mga shops na nasa mall, nag-start din yan sa bazaars. And then, tsaka pagka sinasabi yata nila pag Tiangge, medyo mas mababa ang presyo. Yes. At pwedeng tumawad. Actually, not all. Yun yung gusto nating basagin yung ganong connotation Kasi na pagka sinabi, pag-Tiangge. uy, may Tiangge doon, talaga papunta ako doon. Yung kagad ang iniisip ng mga tao na mura. Mura, oo. At pwedeng ang tumawad. Yes, so pwede yun. Actually, may mga times talaga na ganun yung setup. Pero yun nga, gusto namin sa Yabang Pinoy na basagin yung ganung konotasyon na hindi lahat ng produkto ay mura. Kasi pag sinabi kasi mura, baka ano lang yan, madaling masira. Parang yung ibang mga yung products quality. imitation. Tapos sabihin natin affordable. Okay. Yung nagmamatch yung quality ng produkto dun sa price. You know why it also lumalabas na mas nakakamura tayo? Kasi ang rent when you join bazaars, hindi kasing taas. Kasing taas nung sa mall. Yeah. But the quality, most of my stuff, binibili ko rin sa bazaar. Pero hindi na nila, they don't look, cheap. In fact, sinasabi nila, oh yeah, that's very elegant. And I just got it from bazaars. Yeah. So yun, if you know how to look, okay naman. Now, ano ba yung mga challenges in selling sa mga bazaars? Well, of course, you have your competition eh. Oo. So, yung iba kasi talaga yun nga, as with what JM has said before, na talagang pababaan kasi yung ibang Tiangge ng presyo. So, with ito pong klaseng bazaar na meron, pantay-pantay yung yung mga sellers. So, talagang okay din yun. And then, yung mga challenges din po, syempre, how to get the buyers to like your product. So, yun. So, talagang kailangan good service yung ibibigay niyo po sa kanila. Aside from just a quality Good product. customer service. Yes, and then Yes. good customer service. So, yun. Okay, ngayon pagkahalimbawa, sasali ka na sa bazaar. Siyempre, meron yung mga rental fee, no? So, aside from rental fee, ano pa yung dapat nating i-consider doon sa mga expenses na kailangan i-prepare That's a good din natin? question. Okay. You have, aside from that, you have to have the transportation expenses, food expenses, and then kung meron po kayong taong i-hire for the bazaar, ayun din po. Kailangan, and then logistics niyo din. I see. Ayan. Meron bang ibang mga differences in prices for booth locations? Like, kung mas nadadaan, I'm sure pag mas nadadaanan ng tao or near yung entrance, mas medyo high yung rental fee doon, whereas compared to sa medyo likod. Is that correct? Yes, it's Yun. true. And then, iba pa din yung, usually pagka corner booth, and then pag sa right side siya, ng Iba-iba bazaar, yun? iba pa. Talagang mas siya. And then yung price, yung size din ng booth, so nag-increase siya. Kasi usually, pag sa right side, usually, di ba, ang halos na tao, ang tendency nila is to go to the right side. Yeah. And then usually, pagdating ng left, medyo nagpapagod na sila. So, hindi na sila sobrang umiikot na talaga. And then with the corner booth that we say, two sides po kasi yung exposed niya. So, talagang mas maraming exposure for your product. So, mas mataas din po yung Anong strategy nyo? Kasi minsan sa bazaar, di ba, merong mga, ay, dito po kayo, bili kayo ng ganyan. Kayo, ano naman ang ginagawa nyo? Well, for us, aside from choosing the good spot din, ganun din, we actually approach them, then, ma'am, good morning, and then we actually explain that we have this one-liner that we say na, this is proudly Philippine made, and then it's one piece per size, what we produced, and then we also customize dresses, ganyan po, if you want. And apart from it kasi, kami sa Yabang Pinoy, we help our merchants do the promotion, specifically dun sa social media. Kasi sa panahon ngayon, karamihan ng mga tao, they are on social media, Facebook, Twitter, Instagram. So it really helps a lot, especially in gathering yung possible buyers nila. Yes. Ayan. Okay. Sige, siguro mabilis lang, no? We can also naman show them ano yung Their products. makikita nila sa Yabang Pinoy Bazaars. Yeah, so
Actually, napakadami ng makikita sa Global Pinoy Bazaar this coming weekend. Again, we're saying na this is a celebration of Filipino art, design, fashion, home, and technology. So, napakadami ng makikita natin dito. Like, for example, si Joanne from Frontier, nagdala siya ng siyang sample. gumawa, no? Siya mismo yung nag-design, siya gumawa ng ano. Gusto ko yung floral. Yung floral, ayan. Maganda yung floral. Ito yung damit ko nung nakaraang ano. Joke lang. Ganito kaliit lang ako. Yes. Ang galing. Oo, pakita natin yung floral partner. Mabilis lang. Thank you. And Ang we cute also to, have pati likod. sizes from extra small to extra large. Ganda! Sa akin? Sa akin yan, partner eh. Sukat na sukat sa akin. Okay, ayan, and we have shirts Diba? here, and then yung Yes. mga, yan ang makikita nila. A few And of the things na makikita nila sa Global Pinoy Di ba? Bazaar. Ano, parang bagay na bagay sa'yo. Sasabi ko sana, ito yata yung bagay sa akin. Pambalot. O hindi naman, ko naman. Ayan, pasalamatan na natin sila partner, tsaka pwede na sila mag-invite para sa 10th Global Pinoy Bazaar. yeah, so magandang umaga sa inyong lahat. Mula sa Yabang Pinoy, iniimbitahan namin kayong lahat na dumalo sa aming 10th Global Pinoy Bazaar, which will happen sa World Trade Center on August 22, 23, and 24. So please, kung wala naman kayong gagawin this weekend, please invite your friends and your family to join us and celebrate the Made in the Philippines Products Week na pinag-diriwang din natin ngayong linggong to. Alright, and about you, Joanna? If you, ayun po, join us sa 10th Global Pinoy Bazaar. And if you have time, you can check out our online shop. It's on Instagram. It's at Frontier Shop. It's FRONTYARDSHOPP. Kita Joanna. No, di ba? Okay, thank you so much again, John Michael Jose and Joanna Dayan Go Chua. Siyempre, magbabalik pa rin po ang Rise and Shine!